So ngayon po, mga bossing, nagtuturoan na sila kung sino dapat ang magpaliwanag. Eto, assistant ni Sara, ni BP, no? Assistant ni BP, pinagpapaliwanag din po. Hindi na alam. Ako para sa akin, pagkakaintindi ko, etong si Michael Powa. Tama ba pronunciation ko? Michael Powa. Nilaglag na din siya, mga kababayan. Bakit po? Pakinggan ho natin. Who is in position to tell? Game banat, Talaga ba? Then who ilaglag mo na. is in position to tell me that? Your Honor, Sino? it would probably be the Secretary, Your Honor, or the ones that are responsible for Secretary, sino po ba ang secretary, mga kababayan? Sino po ang Department of Education Secretary? Pinatawag na dyan, kaso wala. Hindi nag-explain. Ayaw nang matatanong. Ngayon, nagtuturuan na po sila. Turo-turuan, maliwanag ang buwan. Masarap magtago ng tagu-taguan. Masarap maglaro ng tagu-taguan. Tama ba yung kanta ko? Tuloy. the confidential funds. Kasi wala naman po talaga, and again, I'm under oath, wala po talaga So akong... who is responsible for the confidential funds? Your Honor, the Secretary and the SDO are the only ones Well, then that are they, privy. you know, if only Secretary daw po. Madam. Yun po ang asikasuhin natin. Di ba? Yun ang dapat ipaliwanag ho natin. Ma'am BP. Hindi po yung kung ano-ano, yung kesyo. Nakita ko yung presidente, hinihingan ng relo ng bata. Yung bata pala yung bata, gagawa niya ng bata. Kaya nang gumawa ng bata. No? Doon umabot yung kwento ni BP na puputulin yung ulo ng presidente. Huhukayin yung labi ng dating pangulo. Ang layo na ho eh. Pero yung hinihinging paliwanag sa kanila, mga kababayan, nagtuturoan na po sila. At ngayon po, eto, assistant niya, itinuturo na mismo siya. Dapat yung secretary ang magpaliwanag nitong mga ito. Di ho ba? Opo. they would have been here to answer these questions para mas maklaro po. Kasi right now, everyone is really confused, no? Una, why will you be using certification for activity of another unit? Tama ba? It's confusing, right? If it's just between us nga, it's confusing eh. Now, if you hear the answers of the AFP, silang lahat had nothing to do with DepEd. When they conducted the wireless, it had nothing to do with DepEd. It was their own programs that they were pursuing. Sabi ni Ma'am Elma Domingo, ano bang pinagsasasabi ni Sara? Sayad. Ipadala yan sa psychologist. Talagang may tama sa utak. Sabi ni Gis Channel, kadete po ng PMA, yung nanghihingi ng relo ni PBBM. Pero sa kwento ni BP Sara, parang maliit na bata na musmus. Now, here comes Yusef Mempin collecting the certifications from the activities conducted by AFP, submitting it to you, and you submitting it to COA to justify your expense. Yes, Your Honor. It's that's wrong, di ba? Lahat sila hindi mapaliwanag. Lahat sila hindi mapaliwanag. Tapos ang vice-presidente natin, abala po doon sa away niya. Away niya kay ano pangalan? Senator Amy Marcos. Di ba? Ito, yung hinihintay ng taong bayan. Kaya nga po mga kababayan, yung kanyang press conference, kaya napakadami pong nanood nun eh. Kasi nag-e-expect po ng mga kasagutan about sa confidential fund, about doon sa mga safe house. Yun po ang hinihintay. Tapos, ayun, tayo po ay nagulat lahat. Ang mga narinig at natunghayan po natin, mga kababayan, ay walang iba, kundi yung parang mga chismaks po. At sa loobin ng vice-presidente na kesyo huhukayin ang bangkay ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. Sabi ni Mary Gold, Kuwanan, sino ka para mag-sorry sa'yo? Tigilan na natin si BP. No? Lumipat tayo doon sa bago pa lang. Doon sa ngayon pa lang mga kababayan, mangyayari. Eto na. Kay Kibuloy mga bossing. Nako! Walang kawala si Kibuloy. Kasi di ba umaapila ang kampo ni Kibuloy, mga bossing.
na ano daw po, umaapila ang kampo ni Kibuloy na wag daw pong pumayag na siya ay paatinin sa Senado. O ha? Wag daw pong payagan ang Senado na siya ay padaluhin pa doon dahil nga daw po nasa korte na. Aeromed, shout out sa iyo. Sabi dito, Pasig RTC allows Kibuloy co-accused to face the Senate probe. Ito po mga kababayan, ang kauna-unahang pagkakataon na matagal nang tinaguan ni Kibuloy. Ito din po yung iniiwasan nila. Kasi daw po, mapapahiya lang daw sila sa Senado. Lagi po nilang binabanggit, sinasabi mga bossing na hindi ako a-attend dyan kahit kailan sa Senado ni Risa Ontiveros. Ganyan po. Hanggang sa dumating na po sa punto mga kababayan na nagtago na sila ng tuluyan. Sabi ni Shiro Kansaki, ayan, actually mapapanood nyo po ito mga bossing sa hearing ngayong araw. Ngayong araw. Sa kailan ba? Lunes ba? Kung di ako nagkakamali. Hindi. Ang gulo mo, Mark Ramos. Ngayong araw ang hearing ni Kibuloy. No? Ngayon po. At tapos sa Lunes, yung kay sino ba yan? Yung kay Labato diyan sa Senado. Ayan na po mga bossing. Pumayag. No? Pumayag ang Regional Trial Court na siya ay umattend po mga bossing. Kasi inaapila nila. Wag, hindi pwede. Ayaw namin. Ganito, ganyan. The court order was made by acting RTC presiding judge Reynelda Estacio Montesa following a formal request from Senator Risa Ontiveros. At least diyan maririnig ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kung ano yung mga sasabihin mo, kung paano mo ipagtatanggol. Kapag sa korte na, wala, hindi naman pwedeng i-discuss sa amin 'yun. At least diyan maiki-clear mo na, no? Yung yung sinasabi nyo, kayong mga mapanghusga na Pilipino, hinuhusgahan nyo si Kibuloy. Maki-clear mo kung sakali. Ma-convince mo kami na wala ka talagang ginawa. Di ba? At eto na nga po, mga bossing, ang pagpasok ni Kibuloy. Tada! Hindi. Si Pangulong Bongbong Marcos pala yan. Eto, ulit. Representing, from Davao City, mahilig mag-kojik. Eto na po, papasok na po si Kibuloy, mga kababayan, sa loob ng Senado.